Kumusta kayong lahat? Ako si Aina. Ngayon, magbabasa ako ng artikulo ng patotoo na pinamagatang Natutuhan ko kung paano tratuhin ang kabaitan ng aking mga magulang. Naghiwalay ang mga magulang ng bida noong siya ay 3 taong gulang at itinuring siya ng kanyang madrasta bilang sariling anak nito. Hinangad niyang parangalan ang kanyang mga magulang sa kanyang paglaki at suklian ang mga ito sa kanilang kabutihan sa pagpapalaki sa kanya. Nang maglaon, dahil sa kanyang pananalig sa Diyos, naaresto siya ng mga pulis at nakulong ng 3.5 taon. Matapos mapalaya at makauwi, nabubuhay siya sa pasakit at pagkakonsensya habang kaharap niya ang kanyang mga magulang na labis na nag-aalala para sa kanya. Palagi niyang sinisikap na makabawi sa naramdaman niyang pagkakautang sa kanila sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang mga responsibilidad bilang anak. Hanggang sa halos, isuko pa nga niya ang pagkakataong gawin ang kanyang tungkulin. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos, ano ang naunawaan niya tungkol sa kanyang sarili? At paano niya natutunang tratuhin ang kabaitan ng kanyang mga magulang? Sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang kwento. Noong 3 taong gulang ako, nagdiborsyo ang aking mga magulang dahil sa kanilang emosyonal na hindi pagkakatugma. At noong 4 na taong gulang ako, nagkaroon ako ng madrasta. Sa malalabong alaala ko sa nakaraan, natatandaan ko na madalas na sabihin sa akin ng ilang nakatatandang babaeng kapitbahay namin na, "Kawawang bata, magdurusa ka kalaunan. Hindi kailanman nagmamalasakit sa kanilang mga anak ang mga madrasta. Huwag mong gagalitin ang madrasta mo, bata ka. Kailangang maging masunurin at masikap ka para hindi ka mapalo at makakain ka." Noong panahong iyon, hindi ko masyadong naunawaan ang ibig nilang sabihin at medyo natakot ako. Kaya hindi ako nangahas na galitin ang aking madrasta. Pero sa gulat ko, tinrato ako ng napakaayos ng aking madrasta na para bang sarili niya akong anak. Kalaunan, nagkaroon ako ng nakababatang kapatid at patuloy pa rin akong kinalingan ng aking madrasta at minahal pa rin ako gaya ng dati. Sa katunayan, mas mapagmahal pa nga siya kaysa sa tunay kong ina. Madalas sabihin ng aking madrasta sa aming magkapatid na, "Nagsisikap at naghihirap kami ng tatay ninyo para kumita. At lahat ng ginagawa namin ay para makapagpatayo kami ng mga bagong bahay para sa inyong dalawa at para makapaghanda kapag pareho na kayong nag-asawa. Kapag nagsilaki na kayo at nagsimulang magkaroon ng kanya-kanyang pamilya, dapat kayong maging mabubuting anak sa amin. Gaano mang paghihirap ang pagtiisan namin, magiging sulit namang lahat iyon." Sa bawat pagkakataon, taimtim akong nangako na, "Nanay, kapag lumaki na ako, siguradong aalagaan ko kayong dalawa." Palaging magpapakita ng naginhawahang ngiti ang aking madrasta at patuloy na tumatango kapag naririnig niya ito. Dumaan sa matinding paghihirap ang aking madrasta para mapalaki ako at tinulungan niya akong makapag-asawa at makapagsimula ng aking sariling pamilya at propesyon. Palagi kong naaalala ang mga salita ng aking lola. Hindi kasing halaga ng panganganak ang pagpapalaki ng isang anak at makukuha mo ang katumbas ng ibinibigay mo sa mga tao, 4 na onsa para sa kalahating libra, gaya ng sinasabi nila. Akala ko ay prinsipyo ito ng asal ng tao at na kung walang konsensya ang isang tao at walang utang na loob, hindi siya karapat-dapat na tawaging tao. Noong 1994, nanampalataya sa Panginoong Hesus ang aming buong pamilya. Kaming mag-asawa ay madalas na lumabas upang mangalaga ng iglesia. Minsan ay hindi kami nakakauwi ng 1 o 2 araw. Kahit na nangangailangan ng oras at atensyon namin ang aming 2 taong gulang na anak at ang gawain sa mga sakahan. Kusang ginawa ng aking ina ang mga gawaing bahay na iyon
para maayos naming mapaglingkuran ang Panginoon. Noong 2002, tinanggap ng buong pamilya namin ang gawain ng makapangyarihang Diyos ng mga huling araw. Ganap akong sinuportahan ng aking mga magulang sa aking mga tungkulin. Dahil naging kilala ako sa lugar namin dahil sa aking pananalig sa Panginoon, pagkatapos kong tanggapin ang yugtong ito ng gawain, nakuha ng aking gawain sa Ebanghelyo ang atensyon ng mga pulis. Para maiwasang maaresto ng mga pulis, umalis ako sa bahay at gumugol ng maraming taon sa paggawa ng aking mga tungkulin sa ibang lugar. Tuwing panahon ng bakasyon, talagang nag-aalala ako para sa aking sariling pamilya kapag nakikita ko ang iba na muling nakakasama ang kanilang mga pamilya at nangungulila ako sa aking mga magulang. Lalo na kapag panahon na abala sa pagsasaka. Iniisip ko kung paanong ang aking nanay ay nagdurusa sa problema sa likod at leeg at sa rayuma, at kung paanong nagiging partikular na malala ang nararamdaman niya kapag tag-ulan. Madalas kong sinusubukang pigilan sila sa pagtatrabaho ng mabigat na gawain sa sakahan sa bahay. Pero ngayon, kaming mag-asawa ay parehong wala at ginagawa ang aming mga tungkulin. At ang mga magulang ko ay hindi lamang nag-aalaga ng anak namin, kundi nagtatrabaho rin sa mga bukid. Sobra silang nagsisikap at naisip kong magbakasakaling umuwi sa bahay para tumulong sa gawain sa sakahan para hindi na sila magtrabaho pa. Pero kung uuwi ako, malamang na maaaresto ako ng mga pulis at lalong hindi ko magagawang tulungan ang mga magulang ko. Bukod doon, abala ako sa mga tungkulin ko at hindi ko kayang abandonahin ang aking gawain sa iglesia para umuwi. Habang naglalakad ako sa daan, nakita ko ang mga magsasaka na nag-aani ng mga trigo sa mga bukid at para bang pinapanood ko ang aking nanay na tumitingala para pahirin ang pawis sa noon niya habang nasa mga bukid. Nagsimulang tumulo ang luha sa aking mukha at wala akong nagawa kundi ang magreklamo. Kung hindi dahil sa pananalig ko sa Diyos at dahil sa aking gawain ng Ebanghelyo na naglalagay sa akin sa panganib na maaresto, makakauwi sana ako para tulungan ang mga magulang ko tuwing abalang panahon sa sakahan. Habang mas lalo kong iniisip ang tungkol dito, lalo kong nadarama ang aking pagkakautang sa aking mga magulang. Nang gabing iyon, pumasok sa isip ko ang larawan ng mga magulang ko na walang humpay na nagtatrabaho sa mga bukid at hindi ko maiwasang lihim na lumuha. Kaya madalas akong nanalangin sa Diyos, ipinagkakatiwala ang mga magulang ko sa kanyang mga kamay. Noong Disyembre ng 2012, naaresto ako ng mga pulis habang nangangaral ng Ebanghelyo. Noong interogasyon, gumamit ng malulupit na pamamaraan ang mga pulis para pahirapan ako. At habang nahihilo ako, pinanood sa akin ng hepe ng pulisya ang isang video sa telepono niya. Nakita ko ang aking 70 taong gulang na lola na may mga lubog na mata at nakatingin sa kawalan at parang mamamatay na siya anumang oras. Nakita ko rin ang aking ina. Puti ang buhok at basa ng luha ang kanyang mukha. Nanginginig ang mga labi niya na para bang nakikipagtalo tungkol sa isang bagay at para bang labis siyang naguguluhan. Habang pinapanood ko ang video, bumuhos ang luha sa aking mukha. Sinunggaban ng hepe ng pangkat ng pambansang seguridad ang sandaling ito para sabihin. Ipinagtanong din namin sa mga tao sa nayo ninyo at lahat ay nagsasabi ng maayos tungkol sa iyo. Isa kang masunuring anak. Malapit nang mag-100 ang lola mo at pareho ng nasa 70 ang mga magulang mo. Nananabik silang lahat sa pagbabalik mo para sa pagsasamang muli ng pamilya. Malapit nang pumanaw ang lola mo. Ayaw mo bang makita siya sa isang huling pagkakataon? Gaya ng kasabihan, sa buhay, una sa lahat ang pagiging isang mabuting anak.
Hindi ba't pinalaki ka ng mga magulang mo para maasahan ka nila at maging masaya sila sa nalalabing mga taon nila? Matitiis mo bang hayaan silang gugulin ang kanilang katandaan sa gayong kalungkutan? Pareho na silang matanda. Hindi mo kailanman malalaman kung kailan mo sila makikita sa huling pagkakataon. Kung mahatulan kang makulong ng 8 hanggang 10 taon dahil sa iyong pananalig, maaaring hindi mo na sila muling makita kailanman at magsisisi ka sa buong buhay mo. Kung sasabihin mo lang sa amin ang nalalaman mo, pauuwiin kita agad para sa isang pagkikitang muli. Pag-isipan mo ito. Nang marinig ko ito, bumalik sa isipan ko ang mga alaala ng aking lola at ng aking ina na kumakalinga at nagmamahal sa akin at hindi ko maiwasang umiyak. Umasa ang aking nanay na aalagaan ko sila kapag tumanda na sila. At ngayong pareho na silang napakatanda at mahina ang katawan, at sa panahong pinakakailangan nila ako, wala ako roon para tuparin ang mga responsibilidad ko bilang isang anak. Sa halip, naging dahilan ako para mamuhay sila sa takot dahil sa pag-aaresto sa akin. Kung mahatulan akong makulong sa loob ng 8 hanggang 10 taon, baka hindi ko na sila makita pang muli kailanman. Habang mas lalo kong iniisip ang tungkol dito, lalo akong nagiging negatibo at nagsimula akong magkimkim ng mga hinanakit. Iniisip ko na, kung hindi sana ako naparito para ipangaral ang ebanghelyo at naaresto, hindi ba't maaalagaan ko sana sila? At ano na ang gagawin ko ngayon? Dapat bang maghanda na akong makulong? O dapat ba akong makipagkompromiso kay Satanas at sa mga dyablo para suklian ang kabaitan ng mga magulang ko? Kung ipagkakanulo ko ang aking mga kapatid o ang mga interes ng sambahayan ng Diyos, kung gayon, ako ay magiging isang kahiyahiyang Judas at kailanman ay hindi magkakaroon ng kapayapaan ang konsensya ko at susumpain ako ng Diyos at mapupunta sa impyerno. Nalilito ang puso ko at para bang sasabog ang ulo ko at nasa bingit ako ng tuluyang pagbagsak. Tumawag ako sa Diyos sa panalangin. O Diyos, pakiusap, iligtas mo ako. Ano ang dapat kong gawin? Nang sandaling iyon, pumasok sa isip ko ang isang bahagi ng salita ng Diyos. Sa lahat ng oras, dapat maging handa ang aking mga tao laban sa mga tusong pakana ni Satanas, na binabantayan ang pasukan ng aking sambahayan para sa akin. Dapat ay kaya nilang suportahan ang isa't isa at tustusan ang isa't isa upang maiwasang mahulog sa bitag ni Satanas na ang oras kung kailan magiging huling-huli na para magsisi. Pinakalma ng mga salita ng Diyos ang aking hindi mapalagay na puso. Nagpapakana si Satanas para gamitin ang pagmamahal ko, para durugin ako at ipagkanulo ko ang Diyos. Hindi ako pwedeng mahulog sa mga panlalansi na ito. Dapat akong manindigan sa aking patotoo. Kaya sinabi ko, wala akong alam. Gawin ninyo kung ano ang gusto ninyong gawin sa akin. Ginawa ng mga pulis ang lahat, pero wala silang nakuhang kagamit-gamit na impormasyon. At sa huli, hinatulan ako ng korte na makulong ng 3.5 taon. Noong Hulyo ng 2016, natapos na ang sentensya ko sa impyerno na iyon sa lupa. Nang makauwi ako, niyakap ako sa ulo ng aking ina at nagsimula siyang umiyak ng mapait. Pinagaan ko ang loob niya. Pinupunasan ang mga luha sa kanyang mukha. Naisip ko, dahil sa mga pang-aaresto at pang-uusig ng CCP, higit sa 1 dekada akong hindi nakauwi. Palaging nag-aalala ang aking mga magulang para sa kaligtasan ko, lalo na noong mga taong nasa bilangguan ako, noong mga panahon na mas nag-aalala sila para sa akin. Ngayon, pareho na silang nasa 70 at ayaw ko na talagang mag-alala pa sila sa akin. Ngayong nakauwi na ako,
Gusto kong gumugol ng mas maraming oras kasama nila at tuparin ang mga responsibilidad ko bilang isang anak. Makalipas ang ilang araw, dumating ang tiyuhin ko para kitain ako at magreklamo sa akin. Ngayon ka lang bumalik sa lahat ng mga taong ito. Ilang beses na ospital ang nanay mo at walang bakas mo at sinasabi ng lahat na wala kang kwentang anak. Pareho ng matanda ang mga magulang mo ngayon at sila pa ang nag-aalaga sa anak mo at nagtatrabaho sa bukid para sa iyo. At ngayon, pareho na silang may sakit. Sa tingin mo ba ay naging madali ito para sa kanila? Ngayong nakauwi ka na, dapat mong gugulin ang mga araw mo dito sa bahay ng maayos na namumuhay at siguruhing naaalagaan sila para tumigil na ang mga tao sa pagchichismisan tungkol sa iyo. Habang pinapanood kong lumakad papalayo ang tiyuhin ko, nakadama ako ng hindi komportableng pakiramdam. Talagang naging isang walang utang na loob na anak ako sa mga mata nila. Inisip ko na siguro ay pwede kong gampanan na lang ang mga tungkulin ko sa lokal na iglesia na magbibigay daan para maalagaan ko ang mga magulang ko. Pero habang nag-iisip ako ng ganito, napansin kong kusa akong lumulubog sa isang madilim na pag-iisip. Kaya, sadya akong nanalangin sa Diyos. Hinahanap ang mga layunin niya. Napagtanto ko na sa kasalukuyan kong sitwasyon, hindi ko magagawa ang mga tungkulin ko habang nasa bahay, na pwede akong maaresto anumang oras, at na hindi ko pwedeng hayaang mapigilan ako sa paggawa ng aking mga tungkulin ng pagiging mabuting anak. Sa mga nakalipas na taong ito, natamasa ko ang sobrang biyaya at ang pagdidilig at ang pagtustos ng katotohanan mula sa Diyos. Kaya hindi ko pwedeng maiwala ang konsensya ko ngayon at kailangan kong gawin ang mga tungkulin ko para suklian ang pagmamahal ng Diyos. Kaya, lumabas ako para muling ipangaral ang Ebanghelyo. Pero sa kaibuturan ko, nanatili ang emosyonal na ugnayan ko sa aking nanay at nababagabag ako sa ilang sitwasyon. Madalas na nahihilo ang nakatatandang kapatid ng aking host. Isang beses, nagkasakit siya at nanatili sa ospital ng mahigit sa 10 araw. Naalala ko ang aking nanay. Halos 80 taong gulang na siya ngayon at may mataas na presyon at sakit sa puso at madalas siyang mahilo. Paano kung magkasakit siya at kailangang maospital? Gaya ng kasabihan, ang panganganak ay hindi kasing halaga ng pagpapalaki sa isang anak. At sa buhay, una sa lahat ang pagiging isang mabuting anak. Bilang kanilang anak, hindi ko man lang magawang samahan ang mga magulang ko at pagsilbihan sila. Hindi ba't sasabihin ng mga kamag-anak at kapitbahay ko na hindi ako mabuting anak, wala akong utang na loob, at wala akong konsensya? Sa panahong iyon, hindi ko maiwasang labis na mangulila at mag-alala sa nanay ko. Nanatili sa isip ko ang larawan ng umaasang tingin ng nanay ko at umaalingaw-ngaw sa mga taenga ko ang pangungutya ng mga kamag-anak at mga kapitbahay ko. Mabigat ang puso ko at ginugol ko ang mga araw ko na iniraraos lang ang mga tungkulin ko. Walang nakukuhang anumang resulta. Napagtanto ko na naaapektuhan ng kalagayan ko ang aking abilidad sa paggawa ng mga tungkulin ko. Kaya nanalangin ako sa Diyos para manghingi ng tulong. Kalaunan, nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Kung naniniwala ka na ang mga magulang mo ang pinakamalapit na tao sa iyo sa buong mundo, na sila ang mga amo at leader mo, na sila ang mga taong nagsilang sa iyo at nagpalaki sa iyo, na nagbigay sa iyo ng mga pagkain, damit, tahanan, at transportasyon, na nag-alaga sa iyo, at na sila ang mga nagtaguyod sa iyo, magiging madali ba para sa iyo na bitiwan ang kanilang mga ekspektasyon? Hindi.
Kung naniniwala ka sa mga bagay na ito, malamang nahaharapin mo ang mga ekspektasyon ng iyong mga magulang mula sa perspektiba ng laman at magiging mahirap para sa iyo na bitiwan ang alinman sa kanilang mga hindi naaangkop at hindi makatwirang ekspektasyon. Magagapos at mapipigilan ka ng kanilang mga ekspektasyon. Kahit na pakiramdam mo sa puso mo ay hindi ka nasisiyahan at ayaw mong gawin ito, hindi ka magkakaroon ng lakas ng loob na kumawala sa mga ekspektasyong ito at wala kang magagawa kundi hayaan itong likas na magpatuloy. Bakit kailangan mong hayaan na lang ito na likas na magpatuloy? Dahil kung bibitiwan mo ang mga ekspektasyon ng iyong mga magulang at babaliwalain o tatanggihan ang alinman sa kanilang mga ekspektasyon, mararamdaman mo na isa kang hindi mabuting anak, na wala kang utang na loob, na binigo mo ang iyong mga magulang, at na hindi ka mabuting tao. Kung titingin ka mula sa perspektiba ng laman, gagawin mo ang lahat ng iyong makakaya para magamit ang iyong konsensya sa pagsukli sa kabutihan ng iyong mga magulang para matiyak na hindi naging walang saysay ang paghihirap na dinanas ng iyong mga magulang alang-alang sa iyo at nagugustuhin mo ring matupad ang kanilang mga ekspektasyon. Sisikapin mong gawin ang lahat ng hinihiling nilang gawin mo, iiwasang biguin sila, gagawin ang tama para sa kanila, at magpapasya kang alagaan sila kapag sila ay matanda na, para masiguro na masaya ang kanilang mga huling taon sa buhay at iisipin mo rin ang higit pa, tulad ng pag-aasikaso sa kanilang mga lamay na nagbibigay kasiyahan sa kanila kasabay ng pagtupad sa sarili mong pagnanais na maging isang mabuting anak. Habang nabubuhay sa mundong ito, naiimpluwensyahan ang mga tao ng iba't ibang uri ng pampublikong opinyon at panlipunang kalagayan, pati rin ng iba't ibang kaisipan at pananaw na popular sa lipunan. Kung hindi nauunawaan ng mga tao ang katotohanan, maaari lamang nilang tingnan ang mga bagay na ito mula sa perspektiba ng mga makalamang damdamin, at kasabay nito, maaari lamang nilang pangasiwaan ang mga bagay na ito mula sa perspektibang iyon. Inilantad ng mga salita ng Diyos ang mismong kalagayan ko. Matagal ko nang tinitingnan ang mga bagay-bagay mula sa pananaw ng makalamang pagmamahal. Naniwala ako na ang lahat ng bagay na mayroon ako ay galing sa aking mga magulang. At bilang isang tao, dapat akong maging mapagpasalamat at suklian ang mga magulang ko sa pagpapalaki nila sa akin. Na dapat kong pagsikapang matugunan ang mga hinihingi at inaasahan ng mga magulang ko, at na ito ang dapat gawin ng isang taong may konsensya. Nagdiborsyo ang mga magulang ko noong bata pa ako, at sinabi ng maraming tao na kawawang bata ako, na mamaltratuhin lang ng aking madrasta. Pero tinrato ako ng aking madrasta na parang sarili niyang anak. Sa musmus kong puso, mas malapit pa nga siya sa akin kaysa sa tunay kong ina. Nandama kong nagsikap siya at nagtipid at nag-ipon para palakihin ako at ang aking kapatid, na sinuportahan niya ang aking pag-aaral at tinulungan akong makapagsimula ng sarili kong pamilya at propesyon, at na siya ay isang taong pinaka-nirerespeto at pinaka-pinahahalagahan ko sa aking buhay. Kaya, lihim akong namanata sa puso ko na magiging mabuti ako sa kanya at aalagaan siya sa kanyang pagtanda. Kakaunti ang mga hiniling sa akin ng aking ina. Umaasa lamang siya na kapag tumanda na sila ng aking tatay, aalagaan ko sila at titiyaking may maaasahan sila. Ito lamang ang inaasahan sa akin ng aking nanay. Naisip ko, bilang isang taong may isang konsensya, dapat kong gawin ang aking makakaya para tuparin ang mga kahilingan ng aking mga magulang. At dapat akong maging mabuting anak sa aking mga magulang. Kung hindi ako ganoon, hindi ako magiging mabuting anak
at magiging taong walang utang na loob ako na walang konsensya at karapat-dapat ako sa pagkundina ng lipunan. Dahil ginagampanan ko ang aking tungkulin sa ibang lugar, kapag panahon ng bakasyon at panahon na abala sa sakahan, madalas talaga akong mag-alala dahil natatakot ako na sobrang magtatrabaho ang mga magulang ko at magkakasakit sila. Kaya gusto kong bumalik sa bahay para tulungan sila. Mukhang ginagawa ko ang aking mga tungkulin, pero walang kapayapaan ang puso ko at iniraraos ko lang ang mga tungkulin ko. Pagkatapos kong maaresto, ginamit ng mga pulis ang pagmamahal ko sa aking mga magulang para tuksuhin akong ipagkanulo ang mga kapatid ko. At kung hindi dahil sa pagbibigay liwanag at paggagabay sa akin ng mga salita ng Diyos, maaaring na ipagkanulo ko na nga ang Diyos dahil sa pagmamahal ko. Nang makita kong nagkasakit at naospital ang nakatatandang kapatid mula sa bahay na aking tinutuluyan, naalala ko ang aking nanay. At naisip ko kung gaano kahina ang katawan niya at may sakit siya. At kung paanong hindi ako makauwi para alagaan siya. Nakonsensya at nabagabag ako. At naging negatibo at mahina. Sa puso ko ay tahimik akong nagkimkim ng mga hinanakit laban sa Diyos. Naniniwalang hindi ko magawang matugunan ang mga inaasahan ng mga magulang ko o na maging mabuting anak. At lahat ng ito ay dahil sa pananalig ko sa Diyos at dahil sa aking mga tungkulin. Nakita ko na pagkatapos ng napakaraming taon ng pananampalataya sa Diyos, wala pa akong nakamit na anumang katotohanan. At na hindi ko pa rin magawang tingnan ang mga bagay-bagay ayon sa mga salita ng Diyos. Tuwing may mga usaping kinasasangkutan ng aking pamilya, palagi kong nasusumpungan ang sarili ko na napamamahalaan ng aking makalamang pagmamahal, na ang ibig sabihin ay pinanghahawakan ko pa rin ang mga pananaw ng isang walang pananampalataya. Kaya nanalangin ako sa Diyos na bigyang liwanag at gabayan niya ako upang maunawaan ko ang katotohanan para lutasin ang mga problema ko. Kalaunan, nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Dahil sa pangungundisyon ng tradisyonal na kultura ng mga Tsino, sa tradisyonal na kuro-kuro ng mga Tsino, ay naniniwala sila na kailangan silang maging mabuting anak sa kanilang mga magulang. Ang sino mang hindi nagiging mabuting anak sa kanyang magulang ay isang suwail na anak. Naitanim na ang mga ideyang ito sa mga tao mula pagkabata at itinuturo ang mga ito sa halos bawat sambahayan, pati na rin sa bawat paaralan at sa lipunan sa pangkalahatan. Kapag napuno ng mga ganoong bagay ang ulo ng isang tao, iniisip niya, mas mahalaga ang pagiging isang mabuting anak kaysa sa ano paman. Kung hindi ko ito susundin, hindi ako magiging mabuting tao. Magiging isa akong suwail na anak at itatakwil ako ng lipunan. Ako ay magiging isang taong walang konsensya. Tama ba ang pananaw na ito? Nakita na ng mga tao ang napakaraming katotohanang ipinahayag ng Diyos. Hiningi ba ng Diyos na magpakita ang tao ng pagiging mabuting anak sa kanyang mga magulang? Isa ba ito sa mga katotohanan na dapat maunawaan ng mga sumasampalataya sa Diyos? Hindi. Nagbahagi lamang ang Diyos sa ilang mga prinsipyo. Anong prinsipyo ang dapat pagbatayan ng pagtrato ng mga tao sa iba ayon sa hinihingi ng mga salita ng Diyos? Mahalin kung ano ang minamahal ng Diyos at kamuhian kung ano ang kinamumuhian ng Diyos. Ito ang prinsipyong dapat sundin. Mahal ng Diyos ang mga naghahangad ng katotohanan at nakasusunod sa kanyang kalooban. Ito rin ang mga taong dapat nating mahalin. Ang mga hindi nakasusunod sa kalooban ng Diyos, mga napupuot at naghihimagsik sa Diyos. Ito ang mga taong kinasusuklaman ng Diyos at dapat din natin silang kasuklaman. Ito ang hinihingi ng Diyos sa tao.
Ginagamit ni Satanas ang ganitong uri ng tradisyonal na kultura at mga kuro-kuro ng moralidad upang igapos ang mga kaisipan mo, ang isip mo at ang puso mo na ginagawa kang hindi matanggap ang mga salita ng Diyos. Ikaw ay inari na ng mga bagay na ito ni Satanas at ginawa kang walang kakayahan na tanggapin ang mga salita ng Diyos. Kapag nais mong isagawa ang mga salita ng Diyos, ginugulo ng mga bagay na ito ang kalooban mo na nagdudulot na salungatin mo ang katotohanan at ang mga hinihingi ng Diyos at ginagawa kang walang lakas na iwaksi ang impluwensya ng tradisyonal na kultura. Pagkatapos mong magsikap ng ilang panahon, nagkukompromiso ka. Pinipili mong paniwalaan na ang mga tradisyonal na kuro-kuro ng moralidad ay tama at naaayon sa katotohanan, kaya tinatanggihan o tinatalikuran mo ang mga salita ng Diyos. Hindi mo tinatanggap ang mga salita ng Diyos bilang katotohanan at binabaliwala mo ang mailigtas dahil pakiramdam mo ay nabubuhay ka pa rin sa mundong ito at makakaligtas ka lang sa pamamagitan ng pagsandig sa mga taong ito. Dahil hindi mo kayang tiisin ang ganting paratang ng lipunan, mas nanaisin mong piliin na isuko ang katotohanan at ang mga salita ng Diyos. Isinasailalim ang sarili mo sa mga tradisyonal na kuro-kuro ng moralidad at sa impluwensya ni Satanas. Pinipiling salungatin ang Diyos at hindi isagawa ang katotohanan. Sabihin mo sa akin, hindi ba't ang tao ay kahabag-habag? Hindi ba nila kailangan ang pagliligtas ng Diyos? Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na dahil naimpluwensyahan ako ng tradisyonal na kultura magmula pagkabata at dulot din ng mga impluwensya ng pagpapalaki sa akin, itinuring ko ang mga tradisyonal na ideya gaya ng ang kabutihang natanggap ay dapat na buong pasasalamat na suklian, ang paggalang sa magulang ay isang katangiang dapat taglayin ng higit sa lahat, at huwag maglakbay ng malayo habang nabubuhay pa ang iyong mga magulang bilang mga prinsipyo para umasal. Tiningnan ko ang aking mga magulang bilang tagapagbigay sa akin ng biyaya at bilang mga panghabang buhay na pinagkakautangan ng loob, at naniwala ako na kung hindi ko kayang maging mabuting anak at hindi matulutan ang mga magulang ko na magpakasaya sa kanilang katandaan, ako ay magiging isang di mabuting anak na walang konsensya, nararapat sa paghamak at pagkundina ng lipunan. Sa impluwensya ng mga tradisyonal na pinahahalagahan sa kultura, tuwing panahon ng bakasyon at panahon na abala sa sakahan, o kapag nakita ko ang mga nakatatandang kapatid na nagkakasakit at nauuspital, pumapasok sa isip ko ang mga alaala ng aking mga magulang, at dahil hindi ako makauwi sa bahay para alagaan ang mga magulang ko, ilang araw na bumabagsak ang mood ko, na nakakaapekto sa paggampan ko sa aking mga tungkulin. Ang mga inaasahan sa akin ng nanay ko ay naging isang emosyonal na pagkakautang sa puso ko na hindi ko kailanman masusuklian. Noong inaresto at tinanong ako ng mga pulis, ginamit nila ang mga kasabihang gaya ng, sa buhay, una sa lahat ang pagiging mabuting anak, para ilihis ako. At kung hindi dahil sa pagbibigay liwanag at paggagabay sa akin ng mga salita ng Diyos, maaaring sumuko na ako sa aking makalamang pagmamahal at ipinagkanulo ko na ang Diyos. Sa pagninilay ko sa mga nagkanulo sa Diyos dahil sa kanilang pagmamahal matapos silang maaresto, napagtanto ko na bagaman napaluguran nila ang kanilang mga pamilya at natugunan ang kanilang mga makalamang pagnanais, naiwala naman nila ang pagliligtas ng Diyos. Nakita ko na kung hindi nilulutas ang mga isyu sa pagmamahal, maaaring ipagkanulo ng isang tao ang Diyos anumang sandali. Sa pamamagitan ng aking pananalig sa Diyos at pagganap sa aking mga tungkulin, naunawaan ko ang ilang katotohanan. Naunawaan ko ang kabuluhan ng buhay at nagbago ng kaunti ang aking tiwaling disposisyon.
Ang kakayahan kong makalakad sa tamang landas ng buhay ay biyaya ng Diyos. Gayunpaman, sa halip na maging mapagpasalamat, nagkimkim ako ng mga hinanakit laban sa Diyos. Iniisip ko na kung hindi dahil sa aking pananalig sa Diyos at sa pagtugis sa akin ng CCP, hindi ko sana kinailangang iwan ang tahanan ko at magagawa ko pa ring matupad ang aking tungkulin bilang isang mabuting anak sa aking mga magulang. Ang katunayan na hindi ko kayang maging mabuting anak sa aking mga magulang ay maliwanag na dahil sa mga pang-aaresto at pang-uusig ng CCP. Pero sinisi ko ang Diyos. Nakita ko na dahil sa panlilihis ni Satanas, nalito ako at hindi ko nagawang kilatisin ang tama sa mali. At na naghihimagsik ako at sumasalungat sa Diyos nang hindi ko man lang ito nababatid. Nang mapagtanto ko ito, nakadama ako sa puso ko ng malalim na panghihinayang at nanalangin ako sa Diyos. O Diyos, alam ko na ang pamumuhay sa ganitong kalagayan ay isang pagrerebelde laban sa iyo. At ayaw kong mamuhay ayon sa mga ideyang ito na naikintal ni Satanas sa akin. Pakiusap, bigyang liwanag at gabayan mo ako para maunawaan ko ang katotohanan at magkamit ako ng pagkilatis. Pagkatapos, binasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Tingnan natin ang usapin ng pagsilang ng iyong mga magulang sa iyo. Sino ba ang nagpasyang ipanganak kanila? Ikaw o ang iyong mga magulang? Sino ang pumili kanino? Kung titingnan mo ito mula sa perspektiba ng Diyos, ang sagot ay, wala sa inyo. Hindi ikaw o ang mga magulang mo ang nagpasyang ipanganak kanila. Kung titingnan mo ang ugat ng usaping ito ay inorde ng Diyos. Isasantabi muna natin ang paksang ito sa ngayon dahil madaling maunawaan ng mga tao ang usaping ito. Mula sa iyong perspektiba, wala sa kontrol mo na ipinanganak ka ng iyong mga magulang. Wala kang anumang pagpipilian sa usaping ito. Mula sa perspektiba ng iyong mga magulang, kusang loob ka nilang ipinanganak, hindi ba? Sa madaling salita, kung isasantabi ang pag-orde ng Diyos, pagdating sa usapin ng pagsilang sa iyo, nasa iyong mga magulang ang lahat ng kapangyarihan. Pinili nilang ipanganak ka at sila ang may kontrol sa lahat. Hindi mo piniling ipanganak kanila, wala kang kontrol ng isilang kanila at wala kang magagawa sa bagay na iyon. Kaya, sapagkat nasa mga magulang mo ang lahat ng kapangyarihan at pinili nilang ipanganak ka, mayroon silang obligasyon at responsibilidad na itaguyod ka, palakihin hanggang sa hustong gulang, tustusan ka ng edukasyon, pagkain, mga damit at pera. Ito ang kanilang responsibilidad at obligasyon at ito ang dapat nilang gawin. Samantala, palagi kang pasibo sa panahong pinalalaki ka nila, wala kang karapatang mamili. Kinailangang palakihin ka nila. Dahil bata ka pa noon, wala kang kapasidad na palakihin ang iyong sarili. Wala kang magagawa kundi maging pasibo habang pinalalaki ka ng iyong mga magulang. Pinalaki ka sa paraang pinili ng iyong mga magulang. Kung binibigyan ka nila ng masasarap na pagkain at inumin, kung gayon ay kumakain ka at umiinom ng masasarap na pagkain at inumin. Kung binibigyan ka ng iyong mga magulang ng kapaligiran sa pamumuhay, kung saan nabubuhay ka sa ipa at sa mga ligaw na halaman, kung gayon, nabubuhay ka sa ipa at sa mga ligaw na halaman. Sa alinmang paraan, noong pinalalaki ka nila, ikaw ay pasibo at ginagampanan ng mga magulang mo ang kanilang responsibilidad. Katulad ito ng pag-aalaga ng iyong mga magulang sa isang bulaklak. Dahil gusto nilang alagaan ang isang bulaklak, dapat nila itong lagyan ng pataba, diligan, at tiyaking nasisikatan ito ng araw.
Kaya naman, patungkol sa mga tao, hindi mahalaga kung metikuloso kang inalagaan ng iyong mga magulang o inaruga kanila ng mabuti. Sa alinmang paraan, ginagampanan lang nila ang kanilang responsibilidad at obligasyon. Ano man ang dahilan kung bakit kanila pinalaki, responsibilidad nila ito. Dahil ipinanganak kanila, dapat silang maging responsable sa iyo. Sa alinmang paraan, sa pamamagitan ng pagpapalaki sa iyo, tinutupad ng iyong mga magulang ang isang responsibilidad at obligasyon. Ang palakihin ka hanggang sa hustong gulang ay obligasyon at responsibilidad nila at hindi ito matatawag na kabutihan. Kung hindi ito matatawag na kabutihan, hindi ba't isa itong bagay na dapat mong matamasa? Ito ay isang uri ng karapatan na dapat mong matamasa. Dapat kang palakihin ng iyong mga magulang dahil bago ka umabot sa hustong gulang, ang papel na ginagampanan mo ay ang pagiging isang anak na pinalalaki. Sa makatwid, tinutupad lang ng iyong mga magulang ang responsibilidad nila sa iyo at tinatanggap mo lang ito, ngunit tiyak na hindi nito ibig sabihin na tumatanggap ka ng biyaya o kabutihan mula sa kanila. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko, nakataas-taas ang atas ng Diyos na palakihin ng mga magulang ang kanilang mga anak. Gaano mang paghihirap at pagsisikap ang gawin ng mga magulang sa pag-aalaga sa kanilang mga anak, ito ay responsibilidad at obligasyon lang nila at hindi maituturing na kabaitan. Ang lumaki sa gayong pamilya ay pagsasaayos din ng Diyos para sa akin. At gaano mang pagdurusa ang tiniis ng mga magulang ko o anong uri ng halaga ang ibinayad nila sa pagpapalaki sa akin, tinutupad lamang nila ang kanilang mga responsibilidad at obligasyon. Ito ay itinakda na ng Diyos at hindi dapat ituring bilang kabaitan at hindi ko sila kailangang suklian. Isinaayos ng Diyos na alagaan at mahalin ako ng isang madrasta at biyaya ito ng Diyos. Kaya dapat akong maging mapagpasalamat sa Diyos at huwag ibigay ang lahat ng kredito sa aking mga magulang. Pero hindi ko naunawaan ang katotohanan at naniwala ako na kung wala ang mga magulang ko, wala akong makukuhang anuman, na ang pagmamahal ng nanay ko ang nagbago ng kapuspalad na buhay ko. Hindi siya ang aking tunay na ina, pero mas malapit pa siya sa akin kaysa sa totoong nanay ko. Kaya itinuring ko siya bilang ang pinakaimportanteng tao sa buhay ko at palagi kong gustong suklian ang pagkakautang ko sa kanya dahil sa mapagmahal na pag-aalaga niya. Pero hindi ko isinaalang-alang kung paano ko gagawin ang aking mga tungkulin para mapalugod ang Diyos. Hindi ba't lubos akong walang pagkatao? Katulad ito ng kapag umupa ng yaya ang mga magulang at ipinagkatiwala nila ang kanilang anak sa pangangalaga nito sa loob ng ilang panahon at ang yaya ang nagbibigay sa bata ng lahat ng kailangan nito. Pero kapag kinilala ng batang ito ang yaya bilang kanyang ina at nakikita lamang niya ang pag-aaruga ng yaya at hindi kinikilala ang lahat ng ginawa ng kanyang magulang para sa kanya, hindi ba't masasaktan nito ang damdamin ng mga magulang? Hindi ba't ito ay tunay na kawalan ng utang na loob at isang pagbabaligtad sa kung ano ang mahalaga at sa kung ano ang hindi mahalaga? Galing sa Diyos ang buhay ko. At dahil sa proteksyon at pangangalaga ng Diyos, kaya nanatili akong buhay hanggang ngayon. Ang pagpapalaki sa akin ng aking mga magulang ay pagtupad lamang nila sa kanilang mga responsibilidad at obligasyon at walang konsepto ng kabaitan dito. Hindi ko dapat makita ang aking mga magulang bilang aking mga pinagkakautangan, kundi sa halip, dapat akong maging mapagpasalamat at suklian ang Diyos na may kataas-taasang kapangyarihan sa lahat. Kung hindi ko ginagawa ang aking mga tungkulin sa harap ng Diyos, dahil sa aking pagiging mabuting anak. Kung gayon, talagang ako ay magiging isang kaawa-awang walang utang na loob na walang konsensya.
Ang hangaring gampanan ang mga tungkulin ng isang nilikha para mapalugod ang Diyos ay ang nagpapakarapat-dapat sa isang tao bilang isang kalipikadong nilikha at isang taong may konsensya at katwiran. Kung bumalik ako sa bahay para alagaan ang aking mga magulang, kahit napurihin ako ng iba bilang isang mabuting anak, ano ang magiging saysay nito kung hindi ko natanggap ang pagsang-ayon ng Diyos? Kalaunan, lumapit akong muli sa Diyos para manalangin at hanapin ang gabay niya. Tinatanong siya kung paano ko dapat tratuhin ang aking mga magulang ayon sa mga katotohanang prinsipyo. Pagkatapos ay nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Kung, batay sa kapaligirang pinamumuhayan mo at sa kontekstong kinalalagyan mo, ang paggalang sa iyong mga magulang ay hindi sumasalungat sa pagkumpleto mo sa atas ng Diyos at pagganap mo sa iyong tungkulin. O, sa madaling salita, kung hindi naaapektuhan ng paggalang sa iyong mga magulang ang iyong matapat na pagganap sa iyong tungkulin, maaari mong parehong isagawa ang mga ito ng sabay. Hindi mo kailangang humiwalay sa iyong mga magulang sa panlabas, at hindi mo kailangang talikuran o tanggihan sila sa panlabas. Sa anong sitwasyon ito nalalapat? Kapag hindi sumasalungat ang paggalang sa mga magulang sa pagganap sa tungkulin. Tama iyan. Sa madaling salita, kung hindi sinusubukan ng iyong mga magulang na hadlangan ang iyong pananampalataya sa Diyos, at mga mananampalataya rin sila, at talagang sinusuportahan at hinihikayat kanilang gampanan ang iyong tungkulin ng matapat at kumpletuhin mo ang atas ng Diyos, ang relasyon mo sa iyong mga magulang ay hindi isang regular na relasyon ng laman sa pagitan ng magkakamag-anak, kundi isa itong relasyon sa pagitan ng magkakapatid sa iglesia. Sa ganoong sitwasyon, bukod sa pakikisalamuha sa kanila bilang mga kapwa-kapatid sa iglesia, dapat mo ring tuparin ang ilan sa iyong mga responsibilidad bilang kanilang anak. Dapat mo silang pakitaan ng kaunting karagdagang malasakit. Basta't hindi ito nakaaapekto sa pagganap sa tungkulin mo, ibig sabihin, basta't hindi nila napipigilan ang iyong puso, maaari mong tawagan ang iyong mga magulang upang kumustahin sila at magpakita ng kaunting pagmamalasakit sa kanila. Maaari mo silang tulungang lutasin ang ilang suliranin at asikasuhin ang ilan sa kanilang problema sa buhay, at maaari mo pa nga silang tulungang lutasin ang ilan sa mga suliraning mayroon sila sa usapin ng kanilang buhay pagpasok. Maaari mong gawin ang lahat ng bagay na ito. Sa madaling salita, kung hindi hinahadlangan ng iyong mga magulang ang iyong pananampalataya sa Diyos, dapat mong panatilihin ang relasyong ito sa kanila at dapat mong tuparin ang iyong mga responsibilidad sa kanila. At bakit dapat mo silang pakitaan ng malasakit, alagaan at kumustahin? Dahil anak kanila at may ganito kang relasyon sa kanila at mayroon kang isa pang uri ng responsibilidad, at dahil sa responsibilidad na ito, dapat mo silang kumustahin pa at bigyan sila ng mas makabuluhang tulong. Basta't hindi ito nakaaapekto sa pagganap mo sa iyong tungkulin, at basta't hindi hinahadlangan o ginugulo ng mga magulang mo ang iyong pananalig sa Diyos at ang iyong pagganap sa tungkulin, at hindi ka rin nila pinipigilan, kung gayon ay natural at nararapat na tuparin mo ang iyong mga responsibilidad sa kanila, at dapat mo itong gawin hanggang sa antas na hindi ka inuusig ng iyong konsensya. Ito ang pinakamababang pamantayan na dapat mong matugunan. Kung hindi mo magawang igalang ang iyong mga magulang sa tahanan dahil sa epekto at paghadlang ng iyong mga sitwasyon, hindi mo kailangang sundin ang patakarang ito. Dapat mong ipagkatiwala ang iyong sarili sa mga pamamatnugot ng Diyos, at dapat kang magpasakop sa kanyang mga pagsasaayos, at hindi mo kailangang ipilit na igalang ang iyong mga magulang. Kinokondena ba ito ng Diyos? Hindi ito kinokondena ng Diyos. Hindi niya pinipilit ang mga tao na gawin ito.
Ano ang pinagbabahaginan natin ngayon? Pinagbabahaginan natin kung paano dapat magsagawa ang mga tao kapag sumasalungat ang paggalang sa kanilang mga magulang sa pagganap sa kanilang tungkulin. Nagbabahaginan tayo sa mga prinsipyo ng pagsasagawa at sa katotohanan. May responsibilidad kang igalang ang iyong mga magulang at kung pinahihintulutan ng mga sitwasyon, maaari mong tuparin ang responsibilidad na ito, ngunit hindi ka dapat mapigilan ng iyong mga damdamin. Halimbawa, kung magkasakit ang isa sa iyong mga magulang at kailangan niyang pumunta sa ospital at walang sino mang mag-aalaga sa kanya at masyado kang abala sa iyong tungkulin para makauwi, ano ang dapat mong gawin? Sa ganitong mga pagkakataon, hindi ka maaaring mapigilan ng iyong mga damdamin. Dapat mong ipagdasal ang usapin, ipagkatiwala ito sa Diyos, at ipagkatiwala ito sa mga pamamatnugot ng Diyos. Ganoong uri ng saloobin ang dapat na mayroon ka. Kung gusto ng Diyos na bawiin na ang buhay ng iyong magulang at kuhain na ang iyong magulang mula sa iyo, dapat ka pa ring magpasakop. Sinasabi ng ilang tao, kahit na nagpasakop ako, miserable pa rin ang pakiramdam ko at ilang araw ko na itong iniiyakan. Hindi ba't ito ay isang makalamang damdamin? Hindi ito isang makalamang damdamin. Ito ay kabaitan ng tao. Ito ay pagtataglay ng pagkatao at hindi ito kinukundina ng Diyos. Kung mabibitag ka ng iyong mga damdamin, at maaantala nito ang pagganap mo sa iyong tungkulin, ganap niyong sasalungatin ang mga layunin ng Diyos. Hindi kailanman hiningi ng Diyos na gawin mo iyon. Hinihingi lang ng Diyos na tuparin mo ang iyong mga responsibilidad sa iyong mga magulang. Iyon lang. Iyon ang ibig sabihin ng pagiging mabuting anak sa magulang. Mayroong konteksto kapag nagsasalita ang Diyos tungkol sa paggalang sa mga magulang. Kailangan mo lang tumupad ng ilang responsibilidad na maisa sa katuparan sa saklaw ng lahat ng uri ng kondisyon. Iyon lang. Pagdating naman sa kung malubhang magkakasakit o mamamatay ang iyong mga magulang, ikaw ba ang makapagpapasya sa mga bagay na ito? Kung kumusta ang buhay nila, kung kailan sila mamamatay, kung anong sakit ang ikamamatay nila, o kung paano sila mamamatay. May anumang kinalaman ba sa iyo ang mga bagay na ito? Wala. Walang kinalaman sa iyo ang mga ito. Pagkatapos kong mabasa ang mga salita ng Diyos, nagkamit ako ng mga prinsipyo at ng isang landas ng pagsasagawa. Kung magagawa ko ang aking mga tungkulin sa bahay, sa ilalim ng mga angkop na kondisyon, maaari akong magpakita ng pagiging mabuting anak at alagaan sila. Pero kung hindi ako pinahihintulutan ng mga kondisyon para maalagaan sila, hindi ako kukundinahin ng Diyos dahil dito. Sa pag-iisip ko tungkol dito, hindi ito isang kaso kung saan ayaw kong alagaan ang mga magulang ko, kundi dahil naaresto ako ng CCP at nasa ilalim ng kanilang mahigpit na pagmamatsyag. Kung nagpatuloy akong manampalataya sa Diyos at gawin ang aking mga tungkulin sa bahay, maaaresto ako ulit at mahaharap sa mas brutal na pang-uusig. Sa hinaharap, kapag dumating mismo ang mga angkop na kondisyon at may pagkakataong makauwi, magiging mabuting anak ako sa aking mga magulang at ibabahagi ko sa kanila ang mga salita ng Diyos. Pero, kung wala ang gayong mga kondisyon, magpapasakop pa rin ako sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos at gagawin ko ng maayos ang aking mga tungkulin. Dapat akong manalangin sa Diyos tungkol sa kalusugan ng aking mga magulang at sa pag-aalaga sa kanila sa kanilang katandaan at ipagkatiwala ang mga bagay na ito sa Kanya. Nilikha ng Diyos ang sangkatauhan at isinaayos ang mga batas ng kapanganakan, pagtanda, pagkakasakit, at kamatayan. At sa buong kasaysayan, walang sino mang nagawang labagin ang batas na ito. Ni walang sino man ang makakatakas sa kataas-taasang kapangyarihan
at mga pagsasaayos ng Diyos. Isang normal na batas na magkaroon ng ilang karamdaman ang mga magulang kapag tumatanda sila at hindi ito maiiwasan. Bukod doon, kahit na manatili ako sa tabi nila, ano ba talaga ang magagawa ko? Pwede ba akong humalili sa kanila sa kanilang pagdurusa? Bukod doon, may mas bata pa naman akong kapatid na mag-aalaga sa kanila. Ang lahat ay may kanya-kanyang landas na tatahakin at mga karanasang dadaanan sa buhay at hindi mapapalitan o mababago ng iba ang mga ito. Nasa mga kamay ng Diyos ang kapalaran ng aking mga magulang at ang magagawa ko ay ang manalangin para sa kanila at magpasakop sa kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos. Ito ang katwirang dapat kong taglayin. Sa pamamagitan ng ganitong karanasan, naunawaan ko na ang mga ideya ng tradisyonal na kultura at pamana ng mga ninuno na nakikita ng mga tao na mabuti at tama at nakikitang naaayon sa mga popular na kuro-kuro ng mga etika at moralidad ay hindi ang katotohanan, ni hindi ang mga hinihingi ng Diyos para sa sangkatauhan, at ang mga ito ay hindi mga pamantayan ng pag-asal ng tao. Ang mga salita lamang ng Diyos ang katotohanan at dapat na sundin ng mga tao. Sa pamumuhay lamang ng ayon sa mga salita ng Diyos at sa katotohanan, na ang isang tao ay pwedeng tunay na ituring na may konsensya at katwiran. Ang mga salita ng Diyos ang nagdulot sa akin para maunawaan kung paano tratuhin ang kabaitan ng aking mga magulang at hindi na magapos o mapigilan ng mga tradisyonal na ideya. Salamat sa Diyos. Hanggang dito na lang ang pagbabasa ngayong araw. Salamat sa pagsali sa amin at magkita-kita tayo sa susunod.